Tigin pa natin kung ano ang ibig sabihin ng financial stewardship. Mahalaga yan, hindi lang sa pagiging CFC, kundi pagiging isang Katoliko, isang Kristiyano. So to give that talk, siya yung ating Church Relations Office, ang ating chapter. So siya yung nakikipag-coordinate sa simbahan kay Father Kevin, sa PPC at sa CFC as an organization sa San Antonio de Padua. At siya rin ay isang lay minister, Eucharistic Ministers of the Holy Eucharist. Holy Communion, EMHC. EMHC, Extraordinary Ministers of the Holy Communion. So nakikita niyo sa tuwing Sunday. So without further ado, si Brother Rodel Barceliano. So ito yung sinabi kanina ni Brother Pogi. Magandang hapon po. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. So, ako po si Brodel. Ang tunay ko pong pangalan ay Rodel Barceliano. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang ipakilala yung aking pamilya. Ito po yung aking mumunting pamilya. Meron po kaming isang anak. At kami po ay kasal na, happily married for 4 years. Mami Ting, ayan po yung aking asawa. Oo. At may pangalawa pa po kami, magiging anak. Siya po ay kasalukuyang buntis po. 5 months old. Yan. Ayun. Ang asa na tatalakayin ngayon ay patungkol sa financial steward, a grace that transforms. Actually, dinagdag ko lang yung a grace that transforms. So, narito po ako para hindi lang po bigyan kayo ng karunungan, but there should be something call to action. Ano po yun? Meron po dapat transformation na mangyayari sa ating buhay after ng presentation po ko. No? Pag sinabi po nating financial, ano yung unang pumapasok po sa isip natin? Sige nga, pwede pang tumayo muna lahat. Tumayo po muna lahat. Ayan. Sige. Okay. Itaas po ang kanang kamay kapag yung binanggit po nating salita ay yun yung una nyong naiisip. Sige po. So sabi, ano po yung unang o ang salitang unang pumapasok sa isip mo kapag binanggit ang salitang financial? Una, negosyo o trabaho. Sino pong unang nakaisip niya? Wala? Sige. Itaas po ang kanang kamay ha. Utang o loans? Wala talaga. Meron po. Kayong dalawa pa. Sige po, maupo na po kayo. Sige. Pangatlo, bayarin. Ayun, dami. Sige po, pwede po kayong umupo. Kayo po ba lahat? Bayarin talaga? Si Kuya hindi eh. Si Kuya hindi. Savings. Savings, ikayo po. Wala pong... nakaupo na lang. Parang walang nanalo, no? Kasi may premium eh. Well, anyway, alam niyo po ba kung ano yung pinaka-common denominator ng apat? Negosyo, utang, bayarin, savings. Ano po? Tama po kayo, pera. Pero maniniwala po ba kayo sa akin na kapag ang salitang financial ay hindi lang po palaging mismo patungkol sa pera. Okay? Hindi po siya parating pera kaagad. Okay? Kaya nga po, ang ating usapan ngayon, hindi po ako magfo-focus sa finances. Magfo-focus po ang discussion natin sa mga pagpapalang ibinibigay po sa atin ng Panginoon araw-araw. Okay? May mas malalim pong aspeto ang salitang financial. Una, pamamahala ng resources. Kapag sinabi nating resources, hindi lang ito patungkol sa pera. Nandito ang inyong assets, ang inyong ari-arian, ang inyong oras, ang inyong, of course, ang inyong mga talento or skills. Pangalawa,
ang pangalawang mas malalim na aspeto ng salitang financial ay pagpaplano para sa kinabukasan. Siguro yung iba dito may mga insurance, may savings. Pangatlo, ang salitang financial ay tumutukoy din sa mga desisyon kung paano natin gagamitin o pahalagahan o palaguin ang yaman na meron tayo. At ang panghuli, ang salitang financial ay tumutukoy sa disiplina, kung paano tayo kadisiplina sa paggamit ng ating pera at ng ating kayamanan. Sa madaling salita, ang financial ay tungkol sa kung paano mo hinahandle at pinaplano ang iyong resources. Hindi lang mismo sa pera. Kaya dito po pumapasok ang salitang stewardship. Okay. Ang financial stewardship ay may 4 na layunin o prinsipyo. At 4 na letra, madaling tandaan. Una, letter G. Okay, sabi po natin may 4 na layunin o prinsipyo ang financial stewardship. Una, letter G, God's ownership. Pangalawang letra, letter R, responsibility. Pangatlo, letter A, accountability. At ang panghuli, letter R, reward. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon at ang pag-aalaga ng kayamanan ng Panginoon ay nagsisimula sa pagtanggap ng ating sarili na ang Panginoon ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ang inyong kapaligiran, ang inyong trabaho, ang inyong bahay, lupa, ang inyong buhay, ang inyong katawan, pagmamay-ari po lahat yan ng Panginoon. At tayo, bilang isang tao, tayo po ay inatasan para maging isang katiwala sa lahat ng mga pagpapalang ito. At bilang katiwala, tayo ay may responsibilidad na alagaan at pagyamanin ang mga bagay na ito. At bilang katiwala, tayo po ay may pananagutan sa Panginoon sa kung paano po natin inalagaan at pinamahalaan ang mga pagpapalang ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. At panghuli, dahil sa tapat nating paglilingkod sa Panginoon, tayo ay gagantimpalaan ng Panginoon. Ulitin po natin, ano po yung 4 na layunin ng financial stewardship? God's ownership, responsibility, accountability, at reward. Sa dulo, tayo ay gagantimpalaan ng Panginoon. Ayon sa aklat ng Kawikaan, ang sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Ang Bible verse na ito, tinuturuan po tayo ng Panginoon na ating dapat siyang parangalan gamit ang ating yaman. Ang first fruit ay tumutukoy sa pagpaparangal sa Panginoon gamit ang una at ang pinakamainam ng ating ani. Hindi yung tira-tira, hindi yung pinagpilian mo na, saka mo sa Kanyang ibibigay. Ang ibinibigay po natin sa Panginoon ay yung pinakamainam mula sa inyong ani. Meron po tayong 3 practice of financial stewardship. Dahil sa pagpapalang ipinagkakaloob po sa atin ng Panginoon, narapat po natin siyang parangalan. At meron po tayong 3 way o kilos kung paano natin parangalan ng Panginoon gamit o sa pamagitan ng pagbibigay ng tulong sa ating kapwa. Una,
Tatlong letter R po ulit yan, madaling tandaan. Una, almsgiving. Ano po ang almsgiving? Ang almsgiving po ay isang aspeto ng pagbibigay ng tulong, hindi lang ng pera, kundi ng mga basic needs. Ang inyong damit, ang pagkain. Ito po ay pagbibigay ng tulong sa mga kapwa natin na nangangailangan ng agarang tulong. Kapag may sunog, biktima ng baha, biktima ng lindol, narapat po na tayo'y magbigay ng tulong sa kanila. Kung may namatayan po sa brothers and sisters natin sa community, tayo po nagpapasdahat. Yun po yung culture sa CFC. Nagpapasdahat po tayo. And that is a form of almsgiving. Pangalawang paraan kung paano natin maibalik ang pagpaparangal sa Panginoon ay yung tinatawag nating resource sharing. Ano po ang resource sharing? Ang resource sharing po ay mas malawak na aspeto ng pagbibigay ng tulong. Hindi lang po pera ang ating ibinibigay, kundi una ay oras. Kanina po nabanggit sa mga talks natin sa Covenant Orientation, dapat maglaan ka ng oras sa Panginoon. Magsimba ka. Sabi kanina ni Bro June Garigues, magsimba, yung pagsisimba, hindi po enough yan kasi po that's a communal form of prayer. Dapat magkaroon din po kayo ng personal na prayer ng inyong family. Oras po yan. Minsan, may magme-message sa group natin sa assemblies, sino po ang gustong mag-marshal? Yun po ay isang pagpaparangal sa Panginoon. Bigyan natin ng oras ang Panginoon. At kanina lang po, tumawag sa atin ang San Antonio Parish Office, na-approve na po yung pag-boot manning natin sa selling para po sa mga iba't ibang formation natin. Okay? So doon po, kakailanganin po namin ang oras ninyo. Magtitinda po tayo ng mga goods sa simbahan para po sa mga formations po natin yun. That is a source of resource sharing. Pangalawa po, hindi lang oras. Tayo po ay nagbabahagi ng talento. Sino po ang may talents po dito? May skill. Ang talento po mga kapatid ay hindi po itinatago yan. Ibinabahagi po natin sa iba. Ang talento po ay pinapaunlad natin. Kaya sa darating na araw, may mga workshops po tayo na gagawin. May guitar po, bro? Sa Saturday. So kapag kayo po ay marunong maggitara, o hindi pa, or nagsisimula pa lang, inaanyayahan po namin kayo na umattend ng workshop para mapaunlad po yung inyong skill sa paggigitara. Si Brother Ed, alam niyo pong ginagawa ni Brother Ed, ang ginagawa niya ay sample of resource sharing. Siya po ay ating taga-video, documentation. Maraming Brother Ed, Maraming salamat. Ang resource sharing din po ay tumutukoy sa pagbibigay oportunidad. Kapag ang inyong kumpanya ay may bakanteng trabaho, sabihan po natin yung ibang ating miyembro ng ating CFC. Baka po kailangan nila ng trabaho, i-open nyo po sa kanila yung job openings na yon. Yun po ay pagbibigay oportunidad na magkaroon ng hanap buhay yung ka-CFC po natin. Yun po yung resource sharing. At ang panghuli ay yung tinatawag nating tithing. Ang tithing po, ito po ay mas specific na pagbibigay ng tulong. Ito po ay tumutukoy sa pagbibigay ng inyong pera mula sa inyong income, sa mga kinikita po ninyo. Usually, magkano po ang ibinibigay natin mula sa ating kinikita? It's 10% of your total net income. Tandaan po natin net income. Bawasan mo ang taxes,
bawasan mo ang contribution ng SSS, ng PhilHealth, yung natitira, saka mo palang ibabawas yung 10%, and then yung 10%, siya yung ibibigay mo sa Panginoon. Ang tanong po dito, Brad Rodel, kailangan ko po bang magbigay ng 10% mula sa aking kinikita? Mga kapatid, kapag tayo po ay nagbibigay ng tithes, hindi po nakadepende sa kung gaano kalaki ang laman ng inyong wallet. Nakadepende ang pagbibigay ng tithes sa kung gaano kalaki ang inyong puso. Ang pagbibigay ng tithes ay hindi nakadepende sa kung gaano kalaki ang halaga, kundi ang pagbibigay ng tithes ay nakadepende sa kung gaano kakadalas, patuloy at katapat sa pagbibigay ng inyong tithes. Ang tithes ay hindi obligasyon. Ang tithes ay hindi expense. Ang tithes po ay isang pagpapala mula sa Panginoon. Saan po napupunta ang tithes? Kung si Abraham, mula sa aklat ng Genesis, nagbigay siya ng 10% ng kanyang kayamanan kay Melchizedek. At ginawa siyang Father of all nations. Si Couples for Christ ay tinaguriang Father of all nations. Hindi lang po si Couples for Christ nakafocus sa pagpapalago ng miyembro, kundi si Couples for Christ ay nakatuon sa pagpapalago ng kaalaman, pagpapalalim ng ating pananalig at pananampalataya. At dun po natin inilalaan ang mga tithes po natin. Itong Couples for Christ, Covenant Orientation, Financial Stewardship, ito po ay isang klase ng evangelization. Pinapalago po natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Mayroon po tayong iba't ibang formation. Nandyan po ang Kids Camp, Youth Camp, ang CLP. That is a formation na kinakailangan po natin ng resources mula po sa bawat isa sa atin. Ang pagbibigay ng tithes po, mga kapatid, ay pagtugon sa mission na inaatang sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, let us be thankful. Hindi ka makakapagbigay ng isang bagay kung hindi ka nananatiling mapagpasalamat sa Panginoon. If you truly feels that you are thankful, you are allowing yourself to experience the overflowing grace of God. And from there, you will begin to feel genuine contentment. And from the place of fullness, generosity comes naturally. And you are moved to share kung anong meron ka. You are moved to share kung anong meron ka. And if you will practice generosity intentionally and consistently, it will become a meaningful expression of charity. At iyan po ang transformation na kinakailangan natin sa Couples for Christ. Nagsisimula sa pagiging grateful, and it will grow to being generous, and it will be expressed through generosity. Meron lang po akong maikling video na ipapanood sa inyo. At ay nananyahan ko po lahat na panoorin ang video na ito.
Mga kapatid, minsan nahihirapan tayo magbigay kasi hello. Minsan ang hirap-hirap nating magbigay kasi alam natin sa sarili natin nangangailangan din tayo. Tama po ba? Minsan ang hirap nating panatilihing bukas ang ating palad kasi takot tayong maubusan. Tama po ba? Pero hindi natin iniisip, kadalasan, na ang lahat ng pagpapalang ito, ang Diyos ang nagbibigay. At kailanmay hindi tayo hahayaang mawalan. May papakita lang akong picture sa inyo. Mga kapatid, ang larawang ito na nagpapatunay na ang Diyos ay napakabuti. Nangailangan din kami ng mahigpit, ng malaking pera. Si Mrs. po ay na-diagnose na may antiphospholipid antibody syndrome. Kapag nabubuntis po siya, pinapatay mismo ng katawan niya yung bata. Sinabihan na kami ng doktor, hindi na kayo magkakaanak. Kung gusto mo magkaanak, maganda ka ng halos 500,000. Minsan, sumasabay yung therapy ni Mrs. sa General Assembly. Ang therapy po niya hindi ganun kadali. Pumupunta kami sa PGH para mag-extract ng dugo ko. 16 vials na dugo ang kinukuha sa akin. Ise-centrifuge yun,
tatakbo naman kami ngayon sa Asian Hospital para iturok lang sa kanya yun. Maliban pa doon, nagtuturok po siya sa tiyan. Ang lahat ng mga syringe na yan, 9 months of pregnancy, daily ang kanyang injection. Halos 300 na turok yan. Lo and behold, naitawid namin yung bata. Nabigyan kami ng anak. Mga kapatid, hindi yan lang naman yung aming hinihiling. Pero meron pang extra bonus binigay si Panginoon sa atin. Binigyan pa kami ng bahay at lupa. Nakatira kami ngayon sa Barangay Village. At mayroon pang sumunod. Buntis po siya ulit. Hindi po ako nawalan ng oras sa Panginoon. Kahit nangangailangan ako, nagtatights pa din ako. Pero ang sabi kanina, may reward. Hindi ko lang to patungkol sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa atin. Ang pagsaserbisyo sa Panginoon ay isa ng napaka-fulfilling sa pakiramdam. Kaya ako, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, maglilingkod ako sa inyo. Yun lang, maglilingkod ako sa inyo. Hindi ako humingi ng anumang kapalit. Basta maglilingkod lang ako sa inyo. Ang hiningi ko lang talaga sa Kanya is yung patibayin niya yung aking loob, yung aking isip. Kasi alam ko nandyan naman parati ang challenges eh. Hindi nawawala yun. Yun lang yung hiningi ko sa Kanya. Pero the rest, yung mga extra bonuses na yan, nasusurprise ka na lang. Binibigay niya sa'yo pusa. Kung hindi ka dapat, basta wag ka lang mawala ng oras. Ibalik mo lahat ng mga biyaya, ng mga pagpaparangal na ibinibigay niya sa iyo sa pagmamagitan ng ating kapwa. Bago po ako matapos, at bago kayo umalis sa room na ito, meron lang po akong gustong ipabaon sa inyo. Ang pusong mapagpasalamat at mapagbigay ay palaging dinadaluyan ng tunay na pagpapala. In that, my brothers and sisters, may God be praised. Thank you. Yun. So, again, palakpakan natin si Brother Rodel sa kanyang financial stewardship talk. So, meron ba itong Teka, check ko lang po.